Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat ka magbanay, patay human matabunan ang ilabalay sa landslide sa Cagayan de Oro City. Samtang kapin 2,000 ka magbanay, apektado sa pagbaha. Kusog nga sulog sa tubig baha, miigo sa pipila ka lugar sa Iligan City. Usa ka tulay na danyos ug pipila ka sakyanan na anod sa baha. Samtang kapin 4,000 ka individual apektado sab sa pagbaha. Pipila ka tulunghaan sa RTR Agusan del Norte, gibaha. Pipila ka individual sab sa Agusan del Sur, gipahiklin. Usa ka piniriso, miikya sa custodial facility sa Davao City Police Office. Manhunt operation, nagpadayon. Og mga blood donor, misalmot sa gipahigayong Kapuso Bloodletting Day sa managlahing lugar sa Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gawas sa epekto sa paglandfall sa bagyong Basyang sa Surigao del Sur kagabi, apektado sab ang mga probinsya sa Agusan del Norte ug Agusan del Sur sa hagupit sa maong bagyo. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa RTR sa Agusan del Norte. John D. Sara, pipila ka tulunghaan sa Agusan del Norte ang gibaha tungod sa bagyong Basyang. Samtang sa Agusan del Sur, pipila ka residente ang gipahikling ato sa gipatuman nga preemptive evacuation. Usa ang Remedios T. Romualdez Central Elementary School sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte sa mga gibahang tulunghaan sa probinsya tungod sa bagyong Basyang. As of 10 a.m. karong adlaw mao kini ang sitwasyon sa Remedios T. Romualdez Central Elementary School. Lubog gihapon sa tubig baha human ang kusog nga pag-uwan nga dala ni bagyong Basyang. Bisan suspendido ang klase ug trabaho, dibisita sa prinsipal ang tulunghaan aron susihon ang sitwasyon. Sumala niya, moabot pa og usa ngadto sa duha ka adlaw una mohubas sa hingpit ang tubig. Sa Lunes, doon na klase. Ang bubungad ay yung mga yung dirty surroundings na naman. So ngayon yung mga guro pati mga parents, they would really took time para maglinis na naman. Gilunupa na sab og hangtod tuhod nga baha ang Paraytayon Elementary School. Ang pipila ka residente nagpulaw sa nagbuntag nga baha. Kada kuan gyud may lang nga uwan baha dahil diri. Hasta ang sementeryo nahumol sa baha. Ang pipila ka humayan nga wala para ani naapektuhan sa bagyo. Sumala sa Municipal Administrator, apektado ang tanang 8 ka barangay sa munisipyo. Problema matud pa nila ang mga baradong drainage. Usa na ang drainage sa National Irrigation Administration. Maumudiretso sa mga balay ang tubig. Dungagan pa sa paglapaw sa Agay River panahon nga mukusog ang ulan. Ongoing na yung bidding, ma'am, sa project namin to recover po sa mga drainages po. Tapos kinakausap ni Mayor yung NIA, yung agency ng NIA, para tulungan kami na ma-resolve yung issues sa mga drainages po. Samtang una pa man, mitug pa ang bagyo, nagpahigayo na og preemptive evacuation ang barangay sa mga residente nga nagpuyo daplin sa sapa sa Barangay Bayugan 3 sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur. Kini aron maligayan ang kadaot nga posibleng resulta sa pag-ulan o pagbaha tungod sa bagyo. Anaa sa 54 nga individual ang gipahikling lakip mga bata o senior citizen nga nagtiner sa eskwelahan nga nagsilbing evacuation center. Daplin man mi sa sapa. Basig makusog ang tubig, di mi ka agi kay sapa tapos kanal po sa pikas. Nakakatakot yung tubig. Kasi alam naman natin na gabi na ngayon tapos yung mga tao natutulog. So kami yung mga Bayugan Research and Rescue, hindi kami natutulog for the safety of our people. Labihan sab ang pagpangandam sa MDRRMO sa Trento, Agusan del Sur. Usa na diha ang pagplastar sa mga gamit para kung nga dunay mahitabo nga dili maayo. From east to north,
affected kasi yung Davao de Oro at sa part naman ng sa south, affected naman yung Butuan City. So nasa gitna po tayo. So anytime pwede tayong magkaroon ng flooded area. Sa Davao City, kapit 400 ka pasahero ang natanggong sa pantalan kapadawong unta sa Samar Island, Davao del Norte tungkol sa suspensyon sa biyahe sa sakyanang pandagat tungkol sa bagyong Pasyang. Sara, bisan pa man nga ana-ana layo-layo na ang bagyong Basyang, ana-ana kini sa Visayas, makaapekto gihapon kini sa dagang bahin sa Mindanao. Gani dinhi sa Agusan del Norte makasinati og moderate to heavy rains, no? Tungod sa kining epekto gihapon sa bagyong Basyang mo ng LDRRMO gipahimangnuan ang publiko nga kanunay nga magmonitor sa lakat sa panahon ingon man sa weather advisory sa hingtungdang ahensya. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Jandy Esteban. Human ang pipila kay gayon nga paglandfall sa Surigao del Sur ug Visayas, mihinay ug nahimo na lang tropical depression ang bagyong Basyang ug ana-ana sa Visayas. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa ulay kining nasiplatan sa vicinity sa Bilar, Bohol. Wala nay mga lugar nga gipaubo sa wind signal number 2, signal number 1 sa pipila ka lugar sa Luzon ug Visayas. Samtang sa Mindanao, signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin ug Zamboanga del Norte. Sumala sa Pag-asa, posibleng tabukon sa bagyong Basyang ang pipila ka bahin sa Visayas. Una, mas muhinay ug mahimo na lang low pressure area ugma. Makaapekto sab sa nasud ang amihan. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Nanawagan og hustisya ang usa ka inahan human matud pa namatay ang iyang 2 anyos nga anak human na bakunahan sa gipahigayong measles rubella supplemental immunization activity sa DOH sa Palimbang, Sultan Kudarat. Provincial Health Office ginaimbestigahan pa ang insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nanglagom ang lawas ug koko. Kini ang nahitabo sa 2 anyos nga batang babayi diyang namatay human maturukan matud pa og bakuna kontra tipdas nga kabahin sa measles rubella supplemental immunization activity sa Department of Health nga gipahigayon sa barangay Milbuk, Palimbang, Sultan Kudarat adlong Miyerkules. Saysay sa inhan sa bata, nabakunahan daw ang iyang anak sa maong bakuna diyang dunay mibisita nga taga health center sa ilang purok. Apan human ang 1 ka oras, didto na nagsugod og kalain ang paminaw sa bata. Kiat-kiat ka sayo-sayaw, anak, dula pa gani, bago siya nabakunahan. So, pag-abot dito sir, pagbakuna anak, paghilak sa kong anak, ipatulog lang ako pag-abot sa balay. So, after 1 hour, ni bangon lang siya og nagsige na siya suka, og libang. Yan, anak ko nga nung ingon animan, nagalagom iyang lawas ba? Nya, grabe ka iyang sige suka niya, marag na-dehydrate na siya. Atol sa itabo, nasuta sab sa inahan nga doon na pay laing mga bata ang susama ang gibati ug nadala sa ospital. Apan ang iyang anak ang gideklara ng dead on arrival. Karon abi na kog ako lang sir. Atong kauban po dai nako nga 3 ka bata sir. Nga nagpa-inject po kanang sa oras nga nagpa-inject sir. Ato gyapon ang reaction nila, nagkayagaw na may kasi silingan lang man ako to sila sir. Idala po nila og ospital sir. Di karon ato gyapon ang kanang lagom gyapon ang bata gasuka libang gakumbulsyon anak gyapon same sa reaction sa akong anak. Pero akong anak man gud sir kay dili ko makaingon nga na siya sakit kay bago gani ko nagpa-inject. Wala gid siya problema ba? Askin siya, wala siya sakit jud, walay ubo, walay kalintura, wala jud. Mo tong kampante ko nga nagpa-inject ko sa akong anak. Gipasangin lang sa inahan nga ang maong bakuna ang mikalas sa kinabuhi sa iyang anak. Busa nanawagan kini og hustisya. Dili ang gusto lang gyud nako sir, hustisya gyud para sa akong anak sir. Gusto gyud ako tutukan gyud nga nahitabo karon kay dili ko gusto nga masayang lang iyang kinabuhi. Sa gipagulang pahayag sa Provincial Health Office Sultan Kudarat, nagpaabot kini og pahasubo sa kabanay sa namatay human nakumpirma ang kamatayon sa mong bata. Apan dili pa niini gikumpirma nga ang pagkamatay niini gumikan sa measles rubella vaccine.
Padayon pa daw ang regional, provincial, municipal epidemiology unit sa pag-imbestiga. Sa karon padayon ang ginahimong measles rubella supplemental immunization activity. Sa tala sa DOH-12 as of February 6, 2026, sukad nagsugod ang bakunahan niadtong January 19. Ana-ana sa 396 ka mga bata ang nabakunahan. Ana kini sa 71% sa target population nga 451,250 sa kinatibuk-an sa mga rehiyon sa Mindanao. Ana-ana sa 2,137,674 ang nabakunahan o 75% sa total target population nga kapin 2.8 milyon nga mga bata edad 6 months hangtod 59 months. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gipaygayon karong adlaw ang Kapuso Bloodletting Day sa nagkadiyang lugar sa nasod, lakip sa Mindanao. Atong sayro ng mga katikaran sa Davao City, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, aktibong may partisipar atong mga kapuso din sa Davao City, sa Cagayan de Oro City o General Santos City sa pagdonar og dugo aron nga makatabang sab sila sa mga pasyenteng nanginahanglan. Mao pa'y pag-abli, nag-abot-abot na ang mga kapusong Davaoenyo sa Ayala Mall's Abriza Atrium aron sa pagdonar og dugo sa gipahigayon nga GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw sa pakigalayon sa Philippine Red Cross Davao Chapter. Sagad nila, regular na nga nagadonar og dugo. Gawa sa makatabang sa mga pasyenteng nanginahanglan, nabati sab nila ang kaayuhan niini sa lawas. Kay ang nindot magdaan para sa mga lalaki is ma-replenish ang imong dugo kay wala man minagaments. So that's the way nga limpyo ang amo ang panana ang dugo. Actually, I want to encourage other people to donate kasi within 24 hours naman ibabalik ng katawan yon as long as you eat healthy food. I'm very thankful kasi nakatulong yung blood namin para sa mga nangangailangan. And then as a Coast Guard, as a Philippine Coast Guard, nagpapasalamat po kami na mayroong ganitong mga bloodletting na activity. Sa usa ka blood donor, pwedeng makaluwas og tulo ka kinabuhi. Parayon ang panawagan sa pag-donate og dugo, sanglit luwas kini. Mamahimong regular magdonar matag tulo ka bulan. Ang ato ang demand for blood, proper procurement, taas gud siya, and sa pagsulod sa January medyo baba gud ang atong inventory because wala kaayo yung mga nag-organize og mobile blood donation activities. So kaning pagsulod sa February na anay daghang mga nagpa-schedule, and si GMA Kapuso Network ang pinakauna for the month of February. So dakog yung king tabang para ma-cater or ma-accommodate nato ang mga pasyente na nanginahanglan og pag-abuno og blood. Sa General Santos City, ubay-ubay sab ang midagsa aron modonar og dugo ato sa Kapuso Bloodletting Activity nga gipahigayon sa Veranza Mall nga nagsugod alas 9 sa buntag. Sagad sa mga blood donor, pipila ka higayon na nga nakadonar og dugo. Sama ni Romel Panes nga ikatulo na nga nakadonar og dugo. Okay lang man makatabang sa mga tao sa siyempre ang sumpay sa kinabuhi gud. Ika-upat nga higayon na sab kini ni Admar Tupas. Kanang feeling man gud ako sir mugaan akong lawas pag makadonate og dugo. Sa Cagayan de Oro City, untop alas 10 sa buntag sab nagsugod ang pagdawat sa mga kapusong may donar og dugo nga midagsa sa West Event Center sa Limcat Kay Mall. Sara, as of 5 p.m., nasa 91 bags sa dugo ang nakolekta din sa Davao City. O magpadayon hangtod alas 6 karong gabi ang registration alang sa mga buot magdonar og dugo. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Karong paumanay na ang gipaygayong Kapuso Bloodletting Activity atong sayro na ang uleng update kalabot niini sa General Santos City. Pinaagi sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, ubay-ubay ka mga blood units ang nakolekta sa gipaygayong Kapuso Bloodletting Day din sa Veranza Mall, General Santos City. As of 5 p.m. sa 114 registrants, miyabot sa 88 ka blood units ang nakolekta sa Philippine Red Cross ato sa gipahigayong Kapuso Bloodletting Day
Dini sa Beranza Mall, General Santos City, sugod alas 9 sa buntag kaganina. Sagad sa mga blood donor, mga men in uniform nga gilangkuban sa Philippine Coast Guard ug Philippine National Police. Doon na sa mga walk-in, kung diin ang uban, pipila kahigayon na nga nakadonar. Karong orasa, pipila na lang nga gina-akomodar para makadonar og dugo. Hinoon matud sa Philippine Red Cross, ablig yapon ang ilang buhatan matag adlaw alang sa mga buot pang magdonar og dugo. Ang maong kapuso bloodletting dungan sab nga gipaygayon sa Cagayan de Oro City nga nakakolekta og 75 blood units as of 5 p.m. Samtang sa Davao City anasab sa initial nga 91 blood units ang nakolekta. Nagpadayon pa ang aktibidad sa moong naisgudang syudad karong adlaw. Sara, nagpasalamat sa atong mga blood donor lakip na sa Philippine Red Cross nga nahimo silang bahin sa Kapuso Bloodletting Day. Ug kabaluta nga ang mga dugo nga nakolekta makatabang gayud og daghan sa mga nanginahanglan niini. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mama. Sa laing balita, ginapangita karon sa mga otoridad ang usa ka piniriso nga top 4 city-level high-value individual sa illegal nga droga human siya nakaikya sa custodial facility sa Davao City Police Office. Nakaalerto si Argil Relator. Kulang na og isa ang mga person under police custody o PUPC sulod sa custodial facility sa Davao City Police Office. Dihang nagpahigayon og on-spot inspection ang duty officer of the day alas 7 Huwebes sa buntag. Ang nawala si Alfred Ismael Magallanes Matute nga dunay kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Siya ang top 4 city-level high-value individual. Dihang gisubay ang CCTV alas 2:20 sa kadlawon nahitabo ang pag-ikyas sa suspect. So, yung nakatakas is galing siya rito sa selda na to. Then meron siya ang unang isang parang table dito dati na lagayan ng mga nagagayan ng kanilang mga pagkain nyo doon, no? Tangan sa mga pagkain ninyo, no? Ito na table din rin, no? So, yung table na yon, nung after nung accounting nila ng gabi, malamang, nakatago siya rito. O, sila nang pumasok dyan. Pero nung madaling araw, around 2 a.m., lumabas siya, then inakyat niya. Asa nagagido? Diri, di ba? Diri mismo, yan. No? Ito, yung table na yun, pinatungan niya, umakyat dyan. Umakyat doon. After doon siya lumabas. Sa second floor, miagi si Matute ug minaog sa hagdanan kung asa ang station sa duty nga custodial officer. Apan wala matud pa nakamatngon. Gisaka ni Matute ang gate sa custodial facility hangtod sa nakagawas sa DCPO headquarters. Agi sa gina-construct nga entrance gate. Nagparayon ang manhunt operation sa gimugna nga tracker team. Panawagan ngadto sa miikyas. It's better for you to surrender again to the nearest police station kung saan ka man malapit. Sa kanyang mga kamag-anak, I encourage them to convince and talk to Alfred to surrender again. Hindi naman wala namang masamang mangyari sa kanya kung siya magsusurrender. Aron dili na masubli pa ang maong hitabo, pabutangan na og harang ang tanang espasyo nga pwedeng kalutsan. Another changes natin dito, ito ngayon, mula dito hanggang dyan, idudugtong yan. Isasara natin yan. Doon na nasaydugang personahe nga nakapwesto sa mismong entrance pasulod sa custodial facility. Unom ka personahe, lagi pang hepe sa City Investigation and Detective Management Unit ang girelieve samtang nagparayon ang investigasyon sa maong hitabo. Ginapa-explain sab ang duty guard sa main gate sa DCPO. Kauban si Mature Awing sa camera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang gidala sa ospital humad mapaakan ug matud pa king cobra sa umahan sa Banga, South Cotabato. Giling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital ang 23 anyos nga lalaki human kini mapaakan ug matud pa king cobra sa usa ka umahan sa Zone 1 Barangay Rangay, Banga, South Cotabato pasado alas 12 sa udto adlaw Huwebes. Ang maong biktima kinsa nakaangkon og samad pinaakan sa tuo nga bahin sa Abaga padayong ginaobserbahan sa ospital. Matod sa MDRRMO, atol sa pagdala sa biktima sa mga residente sa maong buhatan, bit-bit sab niini ang napatay nila nga bitin
nga mo'y mipaak sa biktima. Ginasuta pa sa MDRMO kung paunsa napaakan ang biktima. Nagpahimangno usab kini sa publiko nga mag-igmat sa mga lugar nga posibleng pamuy-an og bitin aron dili mapaakan. Giawhag sab nini ang publiko nga kung mamahimo, dili isab patyon ang maong mananap. Ginakuhaan pa og pahayag ang biktima. Gikwestiyon sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon sa International Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court nga fit o kaya ni FPRRD nga mutambong sa pagdungog. Gihangyo sa defense team ni FPRRD nga tugutan silang isaka sa appeals chamber ang pagbasura sa petisyon nga i-postpone ang pre-trial proceedings. Lakip ang pagbasura sa pre-trial chamber 1 sa gihangyo nga evidentiary hearing sa defense team. Gimugatan sa defense team na sayop ang pre-trial chamber 1 dihang gibaliwala niini ang sumala nila importanteng ebidensya kalabot sa kahimtang sa kanhi Pangulo. Dugang sa defense team, gilimitahan sa pre-trial chamber ang ilang pagsusi sa kakayahan ni Duterte o ni FPRRD nga moatubang sa hearing. Kinahanglan daw kining isaka sa appeals chamber aron daw masiguro nga patas ang pagdungog ug wala nalapas ang katungod sa kanhi Pangulo. Sa February 23, gikatakda sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang confirmation of charges hearing sa kanhi Pangulo para sa kasong crimes against humanity. Nagpaymangno ang Land Transportation Office 11 nga dili mamahimong gamitong racetrack ang National Highway. Kinihuman sa nahitabong disgrasya sa Boss Ironman Mindanao Challenge, din dunay nakalas nga kinabuhi. Anay report ni John D. Esteban. Dili racetrack ang National Highway. Mao kini ang pahimangno sa Land Transportation Office Region 11 atol sa one-on-one interview sa GMA Regional TV1 Mindanao. Human sa nahitabong disgrasya atol sa gipahigayong Boss Ironman Mindanao Leg. Di namatay ang usa ka partisipante o gikaangol sa 12 anyos nga bata. Sa mong event, subayon sa mga misalmot nga dunay big bikes ang kadalanan nga dunay gilayon nga 1,200 kilometers nga moagi sa lain-laing lugar sa Mindanao niadtong Sabado hangtod Domingo. Sumala sa organizer nga ang pondo nga matigom gamiton sa outreach program sa organisasyon o ipromotar ang local tourism. Apan dunay mga kuha nga video nga wala na matuman ang balaod trapiko sama sa pagsupak sa speed limit. Sumala sa LTO 11, wala pa'y susama nga event ang ipahigayon sa Davao Region. Ang mga endurance ride sama sa Boss Ironman, obligado nga mutuman sa balaod trapiko nga naglatin sa Republic Act 4136 o ang Traffic Code of the Philippines. If we follow strictly our traffic code, no, the 4136, everybody is obligated to follow all our traffic laws and transportation laws. May mga event pa na ganito if they were given the proper permits and if they're passing through the LGUs kasi sa LGU yan diba, na responsibilidad. Pag pinayagan sila, what we can do on our end sa LTO is to make sure that they observe the traffic laws. Sumala pa nga ang mga ingon-aning event, kinahanglan dunay paigong dokumento o koordinasyon sa hingtungdang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Endurance ride ang gusto nila, di ba? Dapat dito hindi time-bound. Parang hindi nagmamadali. And it would be better if it is connected to tourism. Di ba? If they're going to ride, they're supposed to promote sites and views and tourism places, the places that they're going to or passing through. Hinoon hatagan na og show cause order sa LTO ang organizer aron tubagon ang matud pa kalapasan ni ini sa balaod trapiko og illegal nga paggamit og blinkers. Ginakawaan pa og pahayag ang organizer kalabot ini. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Upat ka magkabanay ang patay human matabunan ang ilang balay sa landslide sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni Cyril Chavez? Nakabalot na sa thermal blankets, lakip body bags, yang nadala sa mga personay sa Cagayan de Oro City, DRRMD, ngadto sa ambulansya, ang upat ka mga patayng biktima sa nahitabong landslide sa Zone 1 Sambulawan, Barangay Agusan, pasado las 10 sa gabi, atol sa pag-igo sa Bagyong Basyang. Matod kang CDRRMD Chief Nick Habaga, paspas silang nakaabot sa natabuan. Apan pag-abot nila, patay na ang mga biktima nga pulos na tabunan og yuta sulod sa ilang panimalay.
Ang mga biktima giilang mag-asawang 47 anyos nga bana og 37 anyos nga asawa, 12 anyos nga babae og 11-month-old baby girl nga pulos mga pag-umangkon sa magtiayon. Base sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, nahibaw-an nga samtang gabundak ang ulan, kalit na hugno ang yuta duol sa balay sa mga biktima nga miigo sa ilang kwarto, rason nga natabunan sila. Wala na makagawas ang magtiayon og duha ka mga pag-umangkon niini. Human ang hitabo, nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang igsuon og anak sa namatayng biktima og emosyonal nilang gisaysay ang kapait sa ilang kasinatian. Subay sa saysay sa usa sa mga silingan sa mga biktima nga pasado las 10:30 ilang nadungog ang giingong pagkahugno sa yuta. Atong ipaimbestigan sa barangay kay kagabi medyo walang pa man, and then kay sa pipila ka tuig nga nilabay wala akong ginayang nga incident rin ha. So mutong atong gikuan sa barangay kung sa pa ilang deeper na investigation. Samtang atol sa pag-igo sa bagyong Basyang kagabi, pinaspasay sab ang gihimong rescue operations ug evacuation sa mga residente nga nanginahanglan og tabang. Usa sa mga giadtuan ang mga residente sa barangay Kugman kung asa hantod hawak ang level sa tubig baha. Gipang rescue sab sa CDRRMD ang mga residente sa barangay Bugo kung asa miabot na sa lampas tuhod ang tubig baha sa lugar tungod sa sagunson nga ulan. Gani sa kuwang video ni Barangay Bugo Kagawad Chebong Guevara, kita pa ang pagluwas ni ining mga minor de edad nga bata nga gibutang na lang sa refrigerator nga nagsilbing floating device. Sa ulahing tala sa CSWD, miabot ngadto sa 643 ka magbanay ang gihikling o 2,298 ka mga individual. Human ang pag-igo sa bagyong Basyang, problema na sab karon ang gibili ni ini nga danyo sa mga panimalay, lakip mga gapnod nga nakababag sa mga water system sa syudad, sama sa sitwasyon sa Zone 7 Agusan, butang nga tutukan sab sa LGU. Samtang nadayunan gyud sa pagkaguba ang steel bridge sa Purok 1B sa Pugaan, Iligan City kagabi. Kita sa kuha sa netizen nga si Wawawel Iligan nga segundo lang ang milabay gikan siyang pag-atras diyang nahugno gyud ang tulay tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa suba. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig baha, naanod sab ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada kilid sa dalan sa barangay Mahayahay sa Iligan City. Tataw ang kakusog sa mong baha nga mianod pa sa laing duha ka mga pick-up type nga multicab. Milapaw sab ang tubig gikan sa suba ngadto sa Tubod Bridge ug kalsada sa Iligan City. Pasado las 11 sa gabi, samtang pagkabuntag karong adlaw, taas gyapon ang tubig level sa suba sa Hinaplanon Bridge. Pipila ka mga sakyanan sab ang stranded, human nga dili pa maagian ang Tubod Bridge. Padayon sab ang paglibot sa Iligan CDRRMO kung asa naabtan namo nga ginaagak ang 68 anyos nga si Tita Palacio kinsa nagsaulog siyang adlaw natawhan karong adlaw. Usa ang ilang balay sa naigo sa baha hatod sa bagyo. Gahapon pa. Gahapon pa. Gyud. Anang gabi? Oo. Gahapon pa gyud. Nya karon buntag na lang wala mi katulong. Matod sa Iligan CSWD, miabot sa 1,200 ka magbanay ang gihikling sa mga evacuation centers o 4,697 ka mga individual. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Umaw ka to ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nakalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mag-amping kita kanunay mga kapuso.